paano nating magagawang efficient ang ating hydroponic materials. This is your step-by-step guide para sa inyong Pro Kit. Kung zero knowledge pa po kayo sa hydroponics, we suggest na panoorin nyo muna yung materials introduction para mas familiar kayo sa mga gagamitin natin dito. At kung hindi ka pa nagsisimula, this is the best time. Sabayan nyo ako! Let's start with the classic Coco Peat. Fine ang texture na to at slightly moist. Naglagay ako dito ng around 300 ml sa measuring cup dahil one seedling tray lang ang bala kong gamitin. Ibabad po muna natin ito sa plain water for 20 minutes. Parang hinugasan lang po natin sila. After that, squeeze po natin. Then, proceed tayo sa next round. Kung saan, lalagyan na natin ito ng mainit na tubig. Mas maganda po kung meron kayong strainer or cheesecloth para walang sayang na Coco Peat. Kakukulo lang po na to from the kettle. Lalagyan lang natin ng hot water hanggang fully soak ang Coco Peat. Once malamig na, squeeze po ulit natin. Then, ilalagay na natin sa seedling tray na parang ganito. Feel the rhythm, let it flow. Let it show. Drums tap tap, soft like a heartbeat call. Guitar strums, gentle rise and fall. Using our leafy green seeds, gusto kong gamitin dito yung Almiti. Kung ano lang po yung kailangan, yun lang po yung kukunin natin. In my case, 4 seeds lang yung kinuha ko. At ilalagay natin sila sa ibabaw na parang ganito. By the way, if you find this video helpful, give it a thumbs up and don't forget to click the subscribe button para ma-notify kayo once may bagong video tayong i-upload. If you are starting with horticulture foam, ang dapat po nating bantayan dito ay ang matuyuan agad. Mas mabilis itong mag-dry unlike Coco Peat. Very straightforward lang po ito. Soak lang natin sa plain water. Then, pwede nang ilagay yung mga seeds sa ibabaw ng foam. Pero again, kailangan siguraduhin na hindi ito matutuyuan. Para dito sa foam, I will be using tong mga bok choy. Dahil raw seeds ito, kailangan nating maglagay ng around 2 to 3 seeds per hole. Whether Coco Peat, foam, or rock wool, hindi po natin sila hahayaang matuyuan. Otherwise, mamamatay po ang ating mga punla. After 5 days, ganito na ang itsura nila. Paghihiwa-hiwalayin ko na po sila habang wala pang roots para mas may time pa silang makarecover. Coming next, isa sa top choices ko ang rock wool. This is a bit different dahil dito gagamit na tayo agad ng pH down. We will be needing a measuring cup at yung pH paper strips. Initially, reading ko dito sa tubig ay nasa 9 to 10. Unlike other solutions, wala pong fixed na amount or ml ang pH down na ilalagay natin. Talagang kakapain natin ito kung ilang ml ang kailangan nating ilagay per liter of water. Ano yung ibig sabihin ng kakapain? I-demo ko po. Dito, tinaasan ko talaga yung amount ng pH down. Remember, we started from 9 to 10 or 8 to 10. Once nailagay na natin yung pH down, we need to mix it well. At the same time, wash na rin natin yung measuring cup. Makikita nyo po dahil nasobrahan ko yung paglagay ng pH down, umabot siya ng halos red. Pero ang target natin ay 5 to 6 na pH range.
Ililipat ko yung half ng solution dito sa plain water, then mix ulit, then test ulit. Yan po yung ibig sabihin ng kakapain. Fear you've got control. Water and light, that's all it takes to roll, grow anywhere. Don't you know? And tada! Yellow na yung strip, which means na nasa tamang range na tayo. Let's set that aside before you even soak the rock wool. Kailangan muna natin itong hiwain using a cutter. Also, makati po ito. So, wash agad ng kamay pagkatapos i-cut. Meron ako ditong nakakat at ibubuhos ko na lang yung tinimpla nating pH down solution. Yes, fully soaked po dapat. All parts should be wet. 1 pelleted seed per rock wool po ang nilalagay natin. Kapag raw seeds naman, 2 to 3 seeds ang ilagay nyo. Then, bottom watering style po tayo pagdating sa pagdidilig. Quick reminder lang po, itong video guide na ito ay tips based on your pro kit. Pero kung gusto niyo pong mas maintindihan ng hydroponics on a deeper level, we invite you to join our masterclass happening here in Baliwag, Bulacan, where we discuss hydroponics science-based and through real-life experience. Going back, dito naman papasok ang pagtitimpla ng nutrient solution at paggamit ng ppm meter. Mula ulit sa 1 liter na plain water, check muna natin kung gaano kataas ang reading ng ating plain water. Where water hums and green things grow. Alright, for leafy greens, we will need around 1,000 to 1,200 na ppm. I'm starting with part A. We will need to put 2.5 ml, mix well. Hands that grow confidence, not just plants. Every leaf a lesson. Then add part B. Then mix ulit. Just a little space. Light and Check natin yung ppm. Meron tayong 2,127 ppm. So, pabababain po muna natin ito. Meron ako ditong plain water. your place. Grow slow, grow kind, and you'll always know the joys in the roots wherever you grow. Makikita nyo po na bumababa siya habang dinadagdagan natin ng water. Ibabalik ko lang ulit yung water dito, then test ulit. Hanggang ma-reach natin yung range na gusto ng mga leafy greens na 1,000 to 1,200 ppm range. Once na-meet nyo na po yan, pwede nyo na tong gamitin pang dilig sa mga seedlings or para sa inyong mga hydroponic system. When it comes to seaweed extract, ito po siya timplahin. Shake muna natin yung bottle. Then add 10 ml per 1 liter ng tubig. Pansinin nyo po, magkukulay brown agad yung tubig kahit 10 ml pa lang yung nailalagay natin. Usually, best time namin itong ginagamit ay during transplant stage or once a week as foliar spray para makatulong sa recovery at overall plant health ng halaman. And for your free nutrient tablet, pwede po kayong maglagay ng 2 capsules sa 30 ml measuring cup, then leave it overnight. We use hot water in this video para mas mabilis matunaw pero hindi naman required. Kahit plain water lang, just leave it overnight, then mix it the next day. Gamitin nyo lang po yung inyong easy meter para ma-check kung pasok na siya sa 1,000 to 1,200 range para sa mga leafy green. Don't forget to have fun. At the end of the day, hydroponics is not about being perfect agad. Every failed seeds, every adjustment, at bawat pagkakamali part lahat ng learning process. And there's something special about growing your own food with your own hands. My name is Ira. See you on the next one. Happy growing!